Hello. Kumusta may adlaw kan tanan mga kigsunan mga kasampiak. Here we go again, boy America Duterte loyalist magkaingon nga kung adunay hidugmo tungod sa tumong kakapulog kaluya ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. Mga kasampiak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Time check, it is now 5:22 in the morning, 21st of November 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, ano ba pwede natin pag-usapan ngayon? So alam naman natin yung mga pangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas, lalo na sa mga Quackcom, mga Tuwadcom, House of the Reptiles. Diyan nakatira yung ating mga buwaya na sa pangunguna ng dalawang pinakamalaking buwaya na Tambalos at si yung representative ng Bicol. So alam naman natin yung mga galamay nila, yung mga mga power tripping nila, yung mga tripping lang naman nila mag-contempt, Mr. Contempt, lalong-lalo na si anger management issue, Mr. Paduano, na walang ibang power trip kundi mang contempt. Kung wala siyang mag-contempt, mas nagagalit siya sa kanyang sarili Kung kaya't bawat may resource persons, ang saya-saya niya kasi may makukontempt na naman siya. Kung kaya't nakikita natin na yung last deal ng hearing about sa good management, ano ba yung tawag nun, related kay Inday Sara, hindi na alam naman natin niya, ayaw na ang pupunta ni Inday Sara dyan kasi puro katantaduan naman yung gagawin ni Paduano dyan at yung mga lalong-lalo na yung pamumuno man yan ni Chihuahua ni Boy Dila, pastor yung demonyong pastor na malakas magdila-dila, si Atras Abante, na walang ginagawa, ang tapang-tapang. Pero nung panahon ni Tatay Digong, nung pumunta siya dyan, umatras ang Abante, paatras yung kanyang Abante. So ngayon mga kasampiak, yung isa dyan talaga, yung malakas mag power trip dyan, mahilig lamang mag-contempt si Mr. Paduano, si Mr. Contempt Creator. So muntik nang i-contempt yung isang abogada. So wala silang nahita kasi pinahirapan sila ni Inday Sara Yan, maghanap kayo ng ebidensya. Piatos daw, kakakain ko lang naman ng piatos kanina. Tapos meron pang isa, pangalan nun, basta may na sila may pabuya na, lalo na si Kung King Kong, Kung Won, sinuportahan pala ni Tatay Digong yung dati, na nagpakita dyan sa social media na sinuportahan nung tumakbo siya, pero kabilang pala siya sa listahan din ni Tatay Digong about dyan sa drugs. Nako, kaya pala pang iwi ang gago. So anyway mga kasampiak, wala man akong dyan kasi tinatamad akong mag-content kasi marami namang nag-content about itong mga kabulastugan, katarantaduan itong mga buwang. So ang atin lang na tuluyan na palang pinansila yung kahapon na yung sabi nila na sa 21st na Congress hearing yung kay Tatay Digong, umatras na yatang tuluyan ang mga Quackcom, sabi ni Congressman Dante Marcolita. Quackcom, kala ko Tuwadcom lang, Quackcom pala. Siguro napahiya na naging clown sila, lalong-lalo na yung si convicted Castro na kidnapper na rebelde, na kahit convicted yun nakaupo pa. Yung convicted, yun pa yung nagpa-contempt sa mga resource persons ngayon. Baliktad na yata ngayon, yung convicted na yung gustong
gustong ano sa sell yung mga ano, mga mabubuting tao. Ako, kalokohan na pala itong mga ginagawa ngayon eh. Yawa mo na eh. So ano pala mga kasampiak, ano bang ano natin, si Akop, ang tatapang-tapang nung ano, pag wala si Tatay Digong. Pero nung nandun si Tatay Digong, wala naman siyang sinasabi, wala siyang sinabi. Maganda at least ano naman, yung mga tanong niya educative naman, at least man lang. Pero nung iba na yung mga resource persons dyan, nagtapang-tapangan na naman itong si Akop. Alam naman natin na magaling talaga yan si Akop. Magaling talaga yan. General, PMA, tapos lawyer, tapos ano ba yan, summa cum laude yata. Wala tayong questions dyan sa galing. Pero yung galing niya, ginamit niya sa katarantaduan eh. Tapos si Bullstar Fernandez, Dan Fernandez, yung datos niya, sabi pa niya, nagdrama-drama pa siya na sa panahon ng Tatay Digong, bakit ba mas mataas yung mga cases about drugs, samantalang yung previous yata, yung sinasabi niya, mas lower daw. Sabi, binutata, sinampal siya ni Congressman Congressman Richard Gomez na intensified sa panahon ni Tatay Digong. Sa panahon ni Benigno Aquino, alam naman natin si Benigno Aquino papitiks-pitiks lang yun di ba? Kasi alam naman natin kung sino si Benigno Aquino. Baklang to? Oo. Yun. So sa panahon ni Tatay Digong intensified yung laban niya dyan. Kaya naglayas na nga yung iba, pumunta dito sa US 6 years na nagtago. Natapos yung ni Tatay Digong, bumalik at nagdadrama doon sa Congress. Alam naman natin drama nila yun katulad ng ginawa kay Garma, nagdrama payak-iyak. Matapos ginipit ng mga tuwadcom, quackcom. Pero ngayon pumunta sa US para ayaw yatang mas pipiliin pa niya na at least ma-hold siya dito ng at least minimum of 6 months para hindi siya pakita doon sa hearing sa Senate at sa Lower House kasi baka malalaman yung drama nila alam naman natin kansilado na yung wala na yung visa niya expired. Pero ba't nakapunta dito? Ba't sino bang nagkalipad niya? Pag ganyan doon pa lang sa embassy sa Pilipinas hinuhold na yan. So alam natin yan, may katarantaduhan yan, may alam yung mga quackcom naman dyan, sila yung naman dyan, facilitate dyan. Pero anyway, makasampi ko lang kung wrap up lang basta ngayon naman naman sila, shifting naman sila kay Inday Sara naman siguro ayaw nila muna kay Tatay Digong kasi alam naman nila ginawang clown yung mga kasama nila, si Brusas na nagaling-galingan na yes or no yung tanong, parang yatang multiple choice yung niya parang sa eskwelahan lang na okay, yes or no, true or false, trolls yung tanungan trolls din yung sagot. At si si convicted napahiya din wala, tinawanan tuloy ni Inday Sara habang nakikinig sa likod. So wag kayong yung mga mahihina talaga yung kukuti, wag kayong pag ako nun, para akong kandila na baka nakatayo dun pag yung sa ginawa ni Tatay Digong, mapapahiya ako dun baka hindi na ako makapagsalita mahirap kasi kapag tayong mga janitor, pag nagsasalita itong mga abogado nasa gilid-gilid lang tayo, hindi naman literal na sinabi ko na janitor talaga. Ang ibig ko lang sabihin na pag yung kukuti natin maliit lang huwag tayong
Huwag tayong magmagaling-galingan kasi mapapahiya lang tayo. Ma-expose tuloy yung mahina yung kukuti natin. Yan. So anyway mga kasampiak, pahapiyaw lang muna ako ngayon kasi hintayin natin yung mga malaking pasabog after next nito. Nag-ano lang ako kasi ano na night shift, pero ano na papatapos na mga 2 hours na lang uuwi na tayo. So anyway mga sampiak, magmasid-masid lang tayo. God bless sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Duterte forever.